Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Kada upload ko, palagi po itong tinatanong sa akin. Sabi ni Bergie Andales, sabi niya, kailan pa ang universal pension? At hindi lamang po siya ang nagtatanong. Isa pa dito si kanina lang kinuha ko ito, screenshot ko, kailan kaya ang Universal Social Pension? Ito ang ating pag-usapan ngayon. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Sa mga nagtatanong po at sa mga hindi pa alam patungkol po sa update sa Universal Social Pension, 1,500 monthly, ito po, sagutin po natin ang inyong katanungan. Nang sa gayon po ay maliwanagan tayo kung ano yung dapat nating malaman, ma-acquire na knowledge. Alam ko yung iba ay napakinggan na ang balita patungkol dito, pero marami pa ang bagong mga senior citizens na tinatanong ang content na ganito, kung ano na ba yung update sa social pension o universal social pension. Siguro marami silang nakitang mga vlogs and they are curious what's next or what is the progress about the universal social pension. And here I am right now, gusto kong ipaliwanag sa inyo ng klaro na sa gayon wala po tayong tinatago na mga hidden charges, hidden knowledge, or hidden na mga information patungkol po dito. Kaya naman, bear with me until the end dahil atin pong pag-usapan ang bagay na ito. So, inaanyayan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang itong content na pinag-uusapan ng payout ng ating mga senior citizens, mga benepisyo para sa ating mga senior citizens, at mga balita patungkol sa ating mga senior citizens, ay subscribe mo ng aking YouTube channel. Dahil araw-araw po akong nagbibigay ng mga malagang information patungkol po sa ating mga minamahal na senior citizens. At i-notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. At ngayon, pakinggan ninyo ang kumpletong detalye. Nasa gayon ay meron kayong update patungkol po sa tinatanong nyo Universal Social Pension. Let's go! Pakinggan natin ang panayam kay Dr. Mary Jean Loreche. Sa courtesy po ito sa DZMM Telradyo. Ano ba ang kumbaga chances na ito hong isinusulong na universal pension hike 1,500 na pinamamadali na nga ito ni Senador Risa Ontiveros ay makapasa sa lalong madaling panahon? Base sa ating pinuntahan, no? We were part of the Senate hearing nitong Miyerkules lang. Opo. Mukha namang ang ating mga mambabata, si Senator Erwin at si Senator Risa Ontiveros, ay talagang puspusan ang kanilang paniniwala na dapat ito ay maisabatas. At nandun din naman ang taga-DBM, ang Department of Budget and Management, upang tanungin kung ito ay pwede bang lagyan ng pondo. Yan. So base sa kanilang response noong Miyerkules ay sa 2026, mukhang sabi nila, nakalaan na daw ang pondo ng bayan para sa iba't ibang mga programa at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero ang sinasabi po natin ay kung titingnan natin, pwede naman talaga itong by phases. Ibig sabihin, hindi naman one time, big time ang pagbibigay. Una. Pangalawa, kung titingnan po natin yung current status ng 1,000 na ibinibigay sa tinatawag na indigent na population ng Pilipinas, that's more than 4 million Filipinos who are recipients to that. So kung gagawin natin siyang universal social pension, ang mangyayari, currently we have more than 10 million senior citizens all over the country. So parang may balancing almost 5.5 million na dapat bigyan yan. So gumawa din tayo ng computation na sarili natin sa NCSC, kasama doon sa aming position paper na ibinigay sa Senado. Makikita naman natin na kung talagang paglalaanan siya ng pondo, pwede naman talaga. Yun. May computation po kayong sarili sa NCSC, ano ho? Opo, kasi Prof, kailangan nating tingnan dahil ako, paniniwala ko, being a medical doctor, at napansin ko na hindi naman lahat ng dapat ibigay ay ibigay natin. Ibig sabihin,
there has to be a proper balance between our capacity, our economy, Yes. vis-a-vis the needs of other sectors and not just the seniors. Right. Pero base sa aming computation at 1,000 pesos, kung ipapantay natin sa lahat, hindi muna tayo mag-1,500, ay siguro this is more doable and realistic. Okay, so yun ang inyong sinusulong kasi nga universal kumbaga wala tayong i-discriminate na sector no po ng senior citizen. Kung magiging universal, kung magkanong ma-approve all sector, all classes of people no na senior ang makakatanggap po ng 1,000 piso. That's Monthly. correct, Professor Ricky. Kasi Opo. kung titingnan mo, although sa batas nagsasaad naman talaga na yung Lahat. pinakawalang-wala, sila yung mauunang bigyan. Oo, So tama. I would say that stemmed from that provision of the law. Kaya nangyari na meron tayong yung tinatawag na social indigency program, which is currently being handled by the DSWD. Opo. Subalit, there's a lot of questions about that. Una ay yung datos. How sure are we na talagang they deserve that amount? Pangalawa ay marami tayong naka-waitlist. And Tama. then pangatlo ay parang ang kinanaing ng ating mga kababayan na base sa kanilang mga feedback, those that are not receiving the social indigency program are those who are paying their taxes Right. when they were still working. Pangalawa, whatever small pension they're receiving, that is because ano yung contribution na nagawa nila. So very valid yung kanilang sinasabi na bakit hindi kami kasama dyan. I'll give you a classic example, Professor Ricky, kung Opo. nanaisin mo. Yung Opo. ating expanded centenarian cash gift, kung saan bagong batas na pinapatubad ng komisyon, yung 10,000 binibigay pag ikaw ay umabot ng 100. milestone age na 80, 85, 90 at 95. Simula March 17 ng 2024. Makikita mo yung provision ng batas, wala siyang kinikilingan, Yes. hindi siya kailangan na mahirap ka, may sakit ka, o sakitin ka, or wala ikang economic support. So, it really encompasses everyone, no? So, wala siyang kinikilala. And when we are distributing that to our kababayans, no, may kaya man sila or wala, tuwang-tuwa silang matanggap nila yon. Yes. Not really the amount, but the thought na Yes. isinali sila ng ating pamahalaan. Right. That's very right. Opo. Sige. So ma'am, yung binabanggit po ninyo, Dr. Jean, na tama po, no? Ilinawin lang natin. So, humihingi kayo na madagdagan pa ng 500 pesos bukod doon sa i-universalize. Tama, ma'am, no? I-correct lang po yung ganon na details. Bukod sa ma-universalize po ito, parang it's an addition, kumbaga modification doon sa umiiral na po ngayong batas, Expanded Senior Citizens Law. Gusto ninyong madagdagan pa ng another 500 ano po, Dr. Jean? No. Ang Okay. current na yung universal social pension refers to yung ngayon kasi na current na social indigency program Oo. na tinatanggap ng ating yung classified na apat, no, the criteria, kaya 4.5 million lang yung tumatanggap. Oo. Is only 1,000 pesos. Right. For the universal social pension, it becomes 1,000 instead of 1,500. So kumbaga, it cuts across whether you're receiving na 1,000 or bago ikong bibigyan, it should be status po at 1,000 pesos para Ayun. lahat muna mabigyan. Yan. Kasi yung isinusulong ngayon na bill, there are several versions. Yung isa is 1,500, Yun. yung isa ay 2,000. So tayo, we have to be realistic in terms of capacity, in terms of our economy, at capacity ng budget natin. 1,000 peso per month for everyone for the universal social pension should be realistic already. Iyon. Kasi dito po sa hawak ko din na, I don't know if this release came from the office of Senator Ontiveros, doon nga sa hearing po, yung pinag-usapan yung Senate Bill 215, unfortunately, hindi ako nakasubaybay dito, lingap para kay lolo at lola. So, tama ho ba na siya yung nagsusulong po ng 1,500 monthly stipend? Yes, that's correct. Ayun. At saka, medyo si Senator Erwin, meron din siyang kanya. So, almost similar naman. Oo. Subalit, yung amin kasing stand niyan is we approve,
we actually salute our senators for providing that. However, there are two things na gusto sana namin na sinabi ko din naman nung hearing. Una, kung magiging universal siya, so ibig sabihin standard at 1,000. Kung 1,500 ang isinusulong, baka pwedeng by phasing. Ibig sabihin, let's start with 1,000 first, see how it goes. Because we want it to be sustainable as well. Yes, and we want to know saan pupunin yung pondo na yan. Dapat kasi naka-earmark para hindi after 2 years ay wala ng pondo. Uy, tama yun. Secondly, it would be most realistic if there has to be a technical working group that has to be created first. Kasi pag may technical working group tayo, ay mas mahihimay-himay natin yan. I agree. Yung proseso, ang requirements natin, kung meron man, paano natin ibababa, paano yung pagbigay natin, and how often should it be given, sino ang magbibigay niyan. Tama. So a technical working group would be the best there to study it. That should be inclusive of the following agencies. Opo. Of course, kasama ang DBM, kasama ang DSWD, kasama yung ating banking, no? Kasama syempre dapat ang National Commission of Senior Citizens being the lead agency for anything related to seniors. Yun. Tapos, Doc Jean, pakikwento nyo sa amin, kumbaga, ano ho ang inyong binabangkuhan, inaangklahan dito po sa pagsusulong ng ganito? Parang given kanina may binanggit na kayong figure ng kung gaano karami yung mga indigent na senior, tapos gaano kadami sa inyong datos po yung mga hindi kasama. Para ano ho ang inyong inaangkoran dito po sa inyong sinusulong na ito, Doc Jean? Una sa lahat, sa current ngayon na binibigyan ng DSWD, base nga doon sa indigency na yan, meron silang more than 4 million recipients. If I'm not mistaken, that's around 4.6 to 4.8 million. Ang ating status ngayon, ang ating base sa PSA, as of 2025, meron tayong 10,986,000 senior citizens who are 60 years old and above. So, kung yan ay atin yang i-compute at 1,000, yung ating 10.986 million Filipinos, that's around 131.8 billion a year. So, that's where we are coming from. Pangalawa, we also believe na, para ba siyang it's a cycle of sa economics, no? Pag may pera kasi yung ating mga seniors, they're able to buy kung anong kailangan nila. So, it reverts back to the economy. Kasi syempre, kung may pera kang pambili, magagamit mo yon, babalik din naman siya, di ba? Parang ikot lang yan siya eh. Opo. So, that's the purchasing power of whatever amount na ibinibigay sa kanila. Yung may tanong lang po rito, yung bang mga nakakatanggap na po ng SSS pension will be ano pa rin dito, parang eligible kung sakali? If it's a universal, Professor Ricky, then it becomes everyone. As long as you are 60 and beyond, then you are able to receive that. Wala siyang kikilalanin eh. Kasi we're veering away from being so stringent in our criteria to the point na naku-question tayo. Kasi marami din namang kwentong lumalabas na okay naman yung pamilya niya, bakit siya tumatanggap? Bakit ako 5 taon na naghihintay na walang-wala? Bakit ako walang tinatanggap? So, it all goes back to being inclusive with no senior being left behind. However, kailangan siguro natin i-strengthen ang datos. So, I always believe that the data, the registration, the registry should be put in place. Agree din ho ako dyan, 100%. Lagi kong binabanggit kasi din, Doc Jean, ito parang sideline din kasi nabanggit ninyo yung, and I'm really glad na nabanggit po ninyo yung pag-aayos ng datos, and even nabanggit nyo kanina yung pag-aayos ng mechanisms like sino bang hahawak nito, ano bang proseso, ano bang papel ng LG uli dito, yung mga ganon. Kasi nung umupo, kung natatandaan nyo, Doc Jean, si Senator Erwin Tulfo before as DSWD Secretary, yung isa sa, ewan ko, hindi natuloy kasi tumanggap din ng maraming criticism even sa social work profession, DSWD itself, no? Kasi kulang daw sa tao. Yung ito ay mawala sa kamay po ng LGU.
Kasi parang anong nangyayari, napupoliticize eh. Ano ho bang sa NCSC, ano bang inyong kwan dyan? Ano bang inyong assessment po? Kasi tama kayo, kahit nung nabubuhay yung nanay ko, yun yung isang issue ng mga senior eh. Yung pamamahagi, yung antagal makubra, hirap na hirap yung mga indigent senior sa pagkubra sa munisipyo kasi wala nag-a-assist. Ano bang sitwasyon dyan, Doc Jean? Una sa lahat, Professor Ricky, ang may hawak kasi sa ngayon yan ay ang ating kapatid no sa DSWD. Opo. So I cannot speak for themselves. But what I can say is this, based on our experience sa NCSC with the implementation of the expanded centenarian cash gift na 10,000 plus the centenarian of 100,000 to 100 years old, kami kasi ang actual humahawak with the schedules. So we collaborate with the LGUs and then yung mga tauhan natin sa ibaba. After verification and validation, nag-schedule tayo ng payout natin. So kami mismo, ang mga tauhan natin, ang gumagawa niyan sa kadahilanan na ayaw natin ma-politicize siya. Yun. Kasi it's a national subsidy or reward to our elder adults. So mahalaga siguro na yung concept na because it's a national government program, it should never in any way be politicized. Tama. Dahil galing din naman yan sa pera ng taong bayan. Nasana'y marami tayong nakuhang magandang balita ngayon sa aking ipinakita sa inyo at yun po ang update patungkol po sa Universal Social Pension. Maraming salamat po sa panonood. Para po sa dagdag na balita, please subscribe my YouTube channel dahil araw-araw po ako nagbibigay ng magandang balita po para sa ating mga senior citizens. Ako po muli si Roel Mendes Otaño. Maraming salamat at paalam.